Di ba? Kaya ko din magpaandar ng kuliglig, no? Kahit walang makinita. Charot. So, eto na nga, wag muna kayong maguluhan dahil hindi pa po ito probinsya ng Pangasinan, unang kahit saan mang lupalop ng Pilipinas. Dahil andito pa rin ako sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Kaya tara at samahan nyo kami ni Andrew Lacuachero na libutin ang agrikultura ng Saudi Arabia. Halo mga dipungal at mga impactitas ko. Alas 2 ng hapon ay nagsimula na kaming bumiyahe ni Andrew Lacuachero. I-follow nyo siya guys. Papuntang Katif kung saan matatagpuan ang isang farm. Halos 1 oras po yung biyahe kaya kumain muna kami ng baon kong butchi dahil nagutom kami. First time ko lang po makapunta sa isang farm dito sa Saudi. Kaya nung in-invite ako ni Sir Andrew para isama dito, Diyos ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa talaga. G na G ako agad at nag-request pa talaga ako ng day off para dito. Bakit ba? Hindi ko pwedeng ma-miss ang opportunity na ito, no? Kaya ngayon pa lang, sobrang nagpapasalamat na talaga ako kay Andrew Lacuachero para sa pagkakataong ito. Huminto lang kami saglit sa kalagitnaan ng biyahe kasi parang may tumunog. Kaya bumaba si Sir Andrew para i-check yung gulong kung 4 pa. Baka mamaya 3 na lang pala yan. Charot. So, eto na, hindi ko na patatagalin pa yung biyahe namin. Kung nakikita po ninyo yung mga parang alulong na yaan, mga greenhouse daw palang tawag dyan. Yan na po yung mismong farm, kaya papasok na po kami sa loob ng walang authorization. So, munting paalala lang po, Kasi nung nag-post ako ng picture namin dito, ang daming nagtanong sa comment section kung saan daw ito banda. So, una po sa lahat, isa po itong private property, kaya hindi nyo po masasearch yung eksaktong location unless may mag-send sa inyo na taga dito mismo. Pangalawa, ang farm na ito ay hindi po open for public viewing. Hindi po ito parang strawberry farm na magbabayad ka lang ng entrance fee, pwede ka nang pumasok. Nagkataon lang po na nakilala ni Andrew Lacuachero yung may-ari nito, kaya nakiusap siyang kung pwede naming i-vlog ang farm nila at pumayag naman. So ayun, sinend yung location sa kanya. Medyo kinabahan pa nga kami nung pagpasok namin dito sa property nila kasi wala pa pala dito yung may-ari na kausap ni Andrew Lacuachero. Baka kasuhan kami ng trespassing nito, di kaya mabang-bang into the room. Charot. Mabuti na lang po, yung katiwala na nakausap namin dito ay sobrang bait. Pinayagan niya kami. Sabi niya, mapi mishkila, dawar-dawar, sura-sura. O, diba? Nabighani kasi siya sa ganda ko. Charot. So, maraming salamat po, Sir Katiwala, sa pagtitiwala sa amin. So, una ko pong ipapakita sa inyo ay itong halaman na kanina pa pumupukaw ng atensyon ko kasi ang daming bunga talaga. Parang ang sarap papakin, Diyos ko. Tapos ang dami talagang nakatanim na ganito sa mga gilid-gilid ng farm nila. Wala pa akong idea sa kung anong tawag sa prutas na ito nung nagpunta kami. Pero syempre, bago ko i-voice over ang video na ito, nag-research na ako. Nakakahiya naman sa inyo. So, nakita ko po itong paninda sa Danube. Ito yung tinatawag nilang halawi. Parang Ivana Halawi, ganon. 15 realizations ang isang balot nito. Diyos ko, ang mahal din pala. Tapos dito nabubulok lang, nagsisilaglagan. Diyos ko. Ang lasa niya guys, para siyang bayabas pero hindi masyadong maasim. So matotal, masarap po siya as in. Mag-uwi talaga ako nito mamaya. Dami kasi no, sayang din. Di nila kinakain. Nabubulok lang. Kung napansin nyo, dinudura ko po yung mga kinakagat ko kasi bulok na pala siya sa loob. Yung iba may uod pa. Totoo yan. Di man kasi ako marunong tumingin kung alin yung maayos na bunga ba. O siya, tara na. Madami pa naman tayo madadaanan nito sa ating paglalakbay dito sa aking hacienda. So ito pong nakikita ninyo sa aking harapan, magmula doon sa pinakadulo hanggang dito ay ang aking munting hacienda. Papa, ilabas na ang kabayo ngayon din. Ay, may plato din pala sila ditong pang-araro, yung kinakabit sa kuliglig. Parang gusto ko tuloy ipabagahi para sa tatay ko. Charot. So, speaking of kuliglig, o siya eto, nagulat ako, meron din pala dito. Kaso, parang pang junk shop na yata ito ba? Charot lang ha, baka gumagana pa ito, no? Ano kayang tatak nito? Kubota din siguro, no? Alam nyo guys, nung nakita ko tong kuliglig, feeling ko parang nasa Pilipinas ako talaga. Hinanap ko nga agad yung makinita nito, yung parang susi niya ba para umandar kasi hindi ko makita. Kaya ayan, inacting ko na lang para sa mga hindi nakakaalam kung paano magpaandar ng kuliglig. Hindi kasi kayo laki sa bukid, ang boring ng childhood nyo. My God, charot.
Actually, hindi na po talaga uso ang kuliglig ngayon. Kaya kung nakita nyo kanina nakatambak lang, ito na kasi yung ginagamit talaga pang araro sa makabagong panahon, ang rotor. Ganito po yung nabili ko para sa tatay ko na masasabi kong proud akong naipundar ko dahil sa aking pagva-vlog. Ito yung naging bunga ng pagtsatsaga ko mag-voice over hanggang madaling araw. Ito pala yung staff house nila or farmer's house, tama ba? Basta dito nakatira yung mga magsasaka nila. Isa siyang container van na ginawang bahay at wag ka, naka-aircon pa. O, di ba? Parang gusto ko tuloy tumira dito. Diyos ko, kahit 1.5 lang sahod ko, no? Carry na, at least may peace of mind ka, di ba? Napaka-peaceful kasi talaga ng lugar na ito, guys. Tapos, fresh pa yung hangin, fresh pa yung makakain mong mga gulay. Diyos ko, bukod pa dyan, hindi pa toxic yung trabaho mo, no? Nakakainggit, sa totoo lang. Ngayon, ay dito naman na tayo sa kanilang irrigation system. Kasi may nakita ko ditong paranom, Robin yung tatak. So, pinapump niyan yung non-renewable fossil water sa ilalim ng lupa na may lalim na around 1 kilometers. O, di ba? Nag-research ako. Hindi lang kasi basta comedy itong vlog ko ngayon, guys. Kundi isa po itong documentary. Kumbaga, parang ako po ngayon si Cara David. Kaya tawagin nyo na lamang po akong Doble Cara David. Pusa ang siyang nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. So, ipaliwanag ko lang po sa inyo ng pahapyaw kung paano nag-work yung kanilang irrigation system. Pinapump yung non-renewable fossil water sa ilalim ng lupa nila na hindi na siya napapalitan. So, ibig sabihin, may posibilidad na maubos po ito. Pero matagal-tagal pa naman siguro na i-distribute gamit ang mga malalaking tubo na ito. Ito yung ilalagay sa mga gilid ng taniman. Kumbaga sa atin, sa may pilapil, ganun. May butas-butas yan para i-connect yung mga maliliit naman na tubo. Katulad nito. Tapos may butas-butas din po yan na maliliit. At ayun, kapag binuksan na nila yung makina, aagos na yung tubig dyan. Pwede nilang lakasan, pwede rin nilang hinaan. Ang nagustuhan ko sa setup nilang ito ay hindi ka na magpapalipat-lipat pa ng tubo kapag nagpatubig ka ng pananim. Hindi gaya sa amin sa Pangasinan, kapag nagpatubig yung tatay ko ng mais, Diyos ko, hanggang hating gabi, kailangan niyang bumalik sa bukid para lang i-monitor kung kailangan na bang ilipat yung tubo or hose. Ganon. Ang disadvantage lang siguro dito, kapag aararuhin mo na yung lupa, kailangan mong baklasin yung mga tubo, syempre. Pero tingin ko, bihira lang sila mag-araro dito kasi buhaghag naman yung lupa, may halong buhangin kasi. Parang ito bagong tanim, diba? Pero kaka-harvest lang nila ng mga lettuce dito 2 weeks ago, tapos tinaniman na ulit nila ng panibago, hindi na nila inararo. Kaya kung mapapansin ninyo, bagong tanim, diba? Tapos yung tulo ng tubig, mahinang-mahina lang talaga para hindi malunod. So ganyan po ang sistema ng irigasyon nila dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Ito po si Doble Cara David para sa Reporter's Notebook. Charot. Ngayon ay dito naman na tayo sa kanilang pataba or fertilizer na natural o di kaya ay organic. Yes, ganyan po yung ginagamit nilang pampataba sa kanilang mga pananim, mga bundok-bundok po ng manures or manures, tama ba? Mga dumi ng hayop, camel, dayami, o kung ano-ano pang mga manures na pinaghalo-halo dyan. Mabaho yan sa totoo lang, ha? Pero di naman ako nandiri kasi nung inamoy ko siya, sabay amoy ko din sa sarili ko, nasabi ko na lang, it's atay. Charot. Ewan ko lang ha kung gumagamit din sila dito ng artificial fertilizer, gaya ng urea, ganon, malatayon, charot. Kasi habang nag-iikot-ikot ako dito, wala pa akong napansin kahit anong sako ng abono talaga. So ayun, nasa bungad pa lang po kami, wala pa kami doon sa mismong taniman talaga. Kumbaga, overview pa lang po ito ng aming paglalakbay ni Andrew Laquachero dito sa hacienda ng mga Argente. Charot. Follow nyo po si Sir Andrew sa kanyang Facebook at YouTube kung gusto nyo pong malibot ang buong Saudi at iba pang mga bansa kasi ang gaganda po talaga ng mga travel vlogs niyan. Abangan ninyo sa part 2 dahil ipapakita ko po kung anong klaseng mga prutas at gulay ang kanilang mga pananim at samahan nyo rin kaming mag-harvest ng mga bilog na lettuce na masarap pang samgyup. Kasama ang mga Bengali Farmers Association. Charot. Ito po ang aming farm series Part 1. Maraming salamat po sa panonood. Muli, ako po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and knowledgeable about the agriculture of Saudi Arabia. Diba English?